Makabalik pa nga kaya si Bronny James sa paglalaro ng basketball? Iyan ang numero unong tanong ng mga fans ng anak ni LeBron James matapos magkaroon siya ng sudden cardiac arrest sa isang practice session nila sa University of Southern California. Halos 4 na buwan na nga ang nakalipas at hindi pa natin muling nakikita na maglaro ng basketball si Bronny. At madalas ay sa courtside nga lamang natin siya nasasaksihan at nanonood na lang ng mga laro ng kanyang ama o di kaya ng USC Trojans. May isang clip pa nga na halos mga tina sa panonood si Bronny dahil tila gustong-gusto niya maglaro sa loob ng court. And of course, guys, there's the long-term goal of LeBron before ending his legendary career playing alongside both sons. It's one day at a time, it's one step at a time. Noong 1989, isang player ang sumikat sa mga NBA scout dahil sa kanyang dominance sa collegiate basketball scene. Isang 6'7" forward na may unstoppable inside game at malakas na pangangatawan. Si Hank Gutters nga sana ang tinitignan bilang isa sa mga magiging top pick para sa 1990 NBA draft. After averaging 32.7 points, 13.7 rebounds and 1.4 steals per game para sa Loyola Marymount University. Mataas ang potential at future ng 23 years old hyper-athletic forward na ito. Ngunit sa isang game noong December 9, 1989 ay bigla na lang magpa-pass out si Gutters sa laban nila against UC Santa Barbara. Mayroon palang isang underlying heart condition ng 6'7" forward. Isang abnormal heartbeat ang tumapos sa buhay ng player na ito just 3 months matapos siyang bumagsak sa loob ng court. Hank died noong March 4, 1990 at never ngang nakatungtong sa NBA. At never ding nakita kung anong klaseng dominance ang dadalhin niya sa liga sana dahil nga lang sa nagtatagong sakit niya sa puso. Fast forward to the 2020s, mabilis ang pag-angat ng isang Bronny James sa high school basketball ranks ng Amerika. His athleticism na nananalaytay sa dugo niya at ang apelidong dinadala ni Bronny ay tiyak talaga ang atensyon at popularity na ibibigay sa kanya ng mga scout. Bilang isang high school senior ay nag-average ang 6'4" guard ng 14.2 points, 5.5 rebounds, 2.4 assists and 1.8 steals per game na nakatulong upang makasama si Bronny sa McDonald's All-American Game at Nike Hoop Summit. He committed sa USC Trojans bilang isang 4-star recruit at talagang naging puspusan ang naging paghahanda niya para sa college basketball. Bago nga ang kanyang cardiac arrest ay nag-post pa sa IG story si Bronny na may nakalagay na "Can't wait to prove you all wrong." Iyan nga ang mensahe niya para sa kanyang mga haters. But then the incident happened. July 24, 2023, habang nagpa-practice ang Trojans ay biglang nag-collapse ang isang Bronny James. It was revealed later na dahil daw ito sa isang congenital heart defect. At kinailangan niyang i-spend ang sumunod niyang 3 araw sa ICU ng isang ospital bago makalabas dito. Naka-recover naman si Bronny, subalit ang future niya sa paglalaro ng basketball ay in doubts na. Ayon sa isang article ng ABC News, ang pagkakaroon ng ganitong sakit ay risky lalo na sa mga pro basketball athletes. Pero salamat sa mga advancements ng medical technology, not every player has to give up their career kapag na-diagnose ng isang heart disorder. Kagaya na lang ni Jared Butler ng Washington Wizards na na-diagnose ng hypertrophic cardiomyopathy noong 2018. Despite niyan ay napagpatuloy niya ang kanyang career through a routine cardiac evaluation at pati na rin sa support ng kanyang family, doctors at team. Ganyan din ang meron si Bronny ngayon. Meron siyang isang tight na pamilya na maaasahan, may kakayahang i-avail ang mga pinakamagagaling na doktor sa Amerika, at may isang college team na naniniwalang kaya niyang makabalik sa hardcourt. Malabo man ang future para kay Bronny, ay tiyak na everyday ay 1% better ang nararamdaman ng player na ito. At sana nga'y muli nating makitang maglaro ang isang Bronny James to fulfill his potential at ang pangarap niyang makalaro si LeBron sa isang NBA game.